Sa malayong silangan, pirang na ng perlas ng silanganan. Maganda nito ay ang katuloy at dito tila bulaklak ay namumukat ka. Bawat tayo ay lahat sa mga Nakainom siya kanina, Dre? Oh, natanggal yung ano. Hello po sa ating lahat, mapagpalang araw, hapon o gabi, sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon. Muli, samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa aklat ng Salmo. Salmo 53. Sinabi ng mangmang sa kanyang puso, walang alahayam. Sila'y tiwali at ang kanilang mga gawa ay kusuklam-suklam. Walang gumagawa ng makatuwiran. Dumudungaw si Yahawa mula sa kalangitan. Kung may nakauunawa at naghahanap sa kanya ng lubusan. Wala ni isa mang naging makatwiran. Lahat sila'y tiwali at siya'y tinalikuran. Hindi ba nakakaunawa ang lahat ng gumagawa ng kasamaan? Parang tinapay kong lamunin nila ang aking bayan. At hindi tumatawag kay Yahawa na alahayam. Ngunit naroon sila binabalot ng matinding takot, kahit walang dapat na ikatakot. Ikinalat ng alahayam ang mga buto ng mga sumalakay sa iyo. Ipinahiya mo sila sapagkat kinamumuhian sila ng alahayam. O naway magmumula sa Sayon ang kaligtasan para sa mga Israelita. Kapag ibinalik ng alahayam ang kanyang bayan, magalak at magsaya ang mga Israelita ni Jacob. Salmo 54. Nang ang mga Sipita ay nagpunta kay Saul at nagsabing, hindi ba si David ay nagtatago sa amin? Iligtas mo ako, o Yahawa, sa pamamagitan ng iyong pangalan. Ipagtanggol mo ako sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Dinggin mo ang aking panalangin, o alahayam, mga salita ng aking bibig, naway iyong pakinggan. Why? Mga malulupit na tao ay nagbabalak na ako'y patayin. Ang mga palalo ay umaatake sa akin. Mga taong walang paggalang sa alahayam natin. Tunay nga ang alahayam ang aking saklolo. Si Yahawa ang isa na sa aking nagtutustos. Ibalik mo sa kanila ang masama nilang balak. Sa iyong katapatan, wasakin mo silang ganap. Ako'y mag-aalay sa iyo ng kusang loob na handog. Pupurihin ko ang iyong pangalan, Yahawa, sapagkat ito'y dakila. Iniligtas mo ako mula sa lahat ng aking kagipitan, at ang pagwawagi ko sa mga kaaway ay aking namasdan. Salmo 55. David at Jonathan. O Yahawa, panalangin ko naway iyong pakinggan. Aking pagsusumamo ay huwag mo sanang talikuran. Ang aking isipan ay nababalisa.
dahil ang mga kaaway ko'y nanunuya, dahil silang masasama ay nagbabanta. Nagdadala sila sa akin ng kapighatian, at sa kanilang puot ako'y pinarurusahan. Nagdurusa ang aking puso at kalooban. Dumapo sa akin ang sindak ng kamatayan. Takot at pangangatog ang sa akin ay sumaklob. Nalukuban ako ng matinding hilakbot. Aking sinabi, o sana'y nagkaroon ako ng mga pakpak ng agila. Ako'y lilipad palayo at magpapahinga. Tatakas ako palayo at sa disyerto titira, magmamadaling tumungo sa aking kanlungan, upang ang bagyo at unos ay aking maiwasan. Yahawa, lituhin mo ang masasama. Guluhin mo ang kanilang mga salita, sapagkat sa lungsod ay karahasan at kaguluhan ang aking nakikita. Araw at gabi sila'y naghahanap ng biktima sa mga lansangan, kasamaan at pang-aabuso sa kanilang kalooban. Mga mapanirang puwersa ang sa lungsod na ninilbihan. Ang pananakot at panlilinlang ay hindi nawawala sa liwasan. Kung isang kaaway ang nanlilibak sa akin, matitiis ko. Kung isang kalaban ang maghamon sa akin, maaari akong magtago. Ngunit sa iyo, Jonathan, pakiramdam ko ay kaligtasan, katulad ko na may katwiran, aking kasama at malapit na kaibigan. Sa bahay ng alahayam, itinuring na kapatid ng ikaw ay makasama. Habang tayo'y naglalakad sa gitna ng mga sumasamba. Hayaang kamatayan ang sa mga kaaway ko ay bumigla. Hayaang sa daigdig ng patay sila ay bumaba. Sapagkat nananahan sa kanila ang masama. Ngunit ako'y tatawag kay Yahawa at ililigtas niya ako. Mula umaga hanggang kinagabihan, ako'y patuloy na dumadaing at kanyang pinakikinggan. Kahit marami ang sa akin kumakalaban, ang aking alahayam, siya ang aking kaligtasan. Sa mga labanan, ako'y di nasasaktan. Si Yahawa ay hindi nagbabago. Siya ang aking alahayam. Pakikinggan niya ang kanilang kapalaluan at sila'y parurusahan. Sapagkat wala silang takot sa alahayam. Ang kapatid ko ay tinalikuran ang kanyang mga kaibigan upang sundin ang tipan. Ang kanyang mga salita ay madulas gaya ng mantikilya, ngunit ang kanyang puso ay matatag. Mas banayad kaysa langis ang kanyang pangungusap, ngunit parang matalas na tabak. Ipagkatiwala mo kay Yahawa ang iyong mga kabalisahan, at ikaw ay kanyang aalalayan. Mayanig ang matuwid ay hindi niya hahayaan. Ngunit ikaw, alahayam, ay ibabaon ng ang masama sa hukay ng pagkabulok. Ang mga mararahas at sinungaling, kalahati ng buhay nila'y hindi aabot. Ngunit ako, Yahawa, sa iyo magtitiwala. Ang mga mararahas at sinungaling, kalahati ng buhay nila'y hindi aabutin.
Yada. Yaga. Salmo 56. Salmo ni David nang siya ay dakpin ng mga Pilistin sa Gath. Maawa ka sa akin, Yahawa, sapagkat ako'y inuusig ng aking mga kaaway. Araw-araw akong sinusundan ng aking mga kalaban. Sa matinding galit, ang buhay ko'y gusto nilang wakasan. Kapag ako'y natatakot, sa iyo ako nagtitiwala. Kay Yahawa na ang pangalan ay aking pinapupurihan. Ang alahayam na aking kinakapitan, ako'y nagkakaroon ng tapang. Paano ako masasaktan ng mga mortal lamang? Araw-araw nilang binabaluktot ang aking mga salita. Lahat ng kanilang plano ay para ako'y mapasama. Sila'y nagsasabuatan, nagkukubli at nagbabantay, umaasang makuha ang aking buhay. Huwag mong hayaang sila'y makaligtas sa kasamaan. Sa iyong matuwid na paghatol, mga bansa nila'y iyong parusahan. Alalahanin mo ang aking pagdurusa, pati ang aking mga luha. Hindi ba't sa iyong aklat ito'y nakatala? Sa sandaling ako'y tumawag at marinig niya ang aking tinig. Ang mga kaaway ko'y tiyak na malulupig. Isang tanda na si Yahawa ay nasa aking panig. Kay Yahawa na aking pinupuri ang pangalan. Ang alahayam na ang kautusan ay hindi ko bibitawan. Ako'y hindi natatakot sapagkat sa alahayam ang tiwala ko. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Ako'y nasa ilalim ng iyong tipan, o alahayam. Mga handog ng pasasalamat sa iyo'y aking inaalay. Sapagkat ako'y iniligtas mo mula sa kamatayan at inilayo ang aking mga paa sa katitisuran upang sa lahat ng araw ay makalakad sa iyong katwiran. Sis, pumasok po yung Realme. Pakilala. Sino po sila? Pakilala. Pakilala. Tama. Alam niya. Nakapasok Sino na po naman yun? siya, no? Wala. Opo, na ano niyo na? Na-screen niyo na po? Natanggal Dinilit niyo na ko. siya? Niremove ko Opo, siya. salamat. Salamat, sis. Salmo 57. Ibang level na talaga yon. Ayaw niya pong magpakilala eh. Oo Kinausap nga. niyo po? Hindi, ayaw niya talaga magpakilala. Sige po. Kaya niremove ko. Okay po. Salmo 57. Salmo ni Sandali David lang, nang sandali siya lang, ay... sis. Sandali Sige lang. po. Sorry po.
ano kasi, wala naman tayong itinatago. Lahat nga ilalahad natin. Bakit hindi magpakilala, no? Yeah. Lahat, kung gusto niyang makinig o ano, nasa YouTube tayo. Kung gusto niyang maki-join, pwede naman siya magsabi, no? So, ano lang siguro, panggulo lang. Nandyan ba siya kagabi? Pumasok ba siya Wala. kagabi? Wala yung Hindi. kagabi. Mga ano, sa mga nakikinig sa atin, kung gusto niyo pong ano mag-message lang po kayo, kung gusto niyo makisama sa amin sa talakayan. Pero Pero yung ano, kailangan magpakilala. opo. At saka kung papasok sila ng hindi authorized, talagang ano, may masamang ano, intensyon. Kung malinis ang intensyon ito niya, magpapaalam siya, hindi papasok parang ano, no, nangahak. Ilalahad po namin lahat kung ano, sa tamang panahon. Wala po kaming ipagkakait o ipagdadamot dito. Kaya lang po kami ay inaayos pa po namin ang Torah. Yun lang po mga kapatid. Sige, continue ka, sis Maria. Salamat. Okay po. Ah, Salmo 57. Salmo ni David nang siya ay tumakas kay Saul at nagtago sa Yungib. O Yahawa, ako'y iyong kaawaan. Makapangyarihang bisig mo ang aking kublihan. Hanggang sa ang kapahamakan ay dumaan. Dumulog ako sa iyo, aking alahayam. Ikaw na siyang aking tanggulan. Nagmula sa langit ang iyong katwiran. Sinasaway mo yaong mga nais akong saktan. Sa iyong pag-ibig at katapatan ang aking kaligtasan. Madalas akong mapasama sa mga mababangis na lobo. Napipilitan akong manirahan sa piling ng mga ganid na tao. Sila na ang mga ngipin ay tila sibat at palaso, na ang mga dila ay matalim na tabak na sa akin ay nakaturo. Ikaw itanghal o alayam sa rurok ng kalangitan. Pagliwanagin mo sa buong daigdig ang iyong karangalan. Pinagdusahan ko ang matinding kagipitan, sapagkat inilatag nila ang bitag sa aking daraanan. Ngunit sila mismo ang nahulog at nadulas. Di matitinag ang aking puso o alhayam, sis, nakalimutan mo yung ika'y gumawa sila. aking Gumawa sila. No? aawitan. Magalak ka o aking kaluluwa, tumugtog ng alpa at lira. Umawit ka at buksan ng liwanag ng bagong umaga. Pupurihin kita, Yahawa, sa mga bansang kapulungan. Aawitan kita sa gitna ng mga tribo at bayan. Sapagkat dakila ang iyong pag-ibig mula sa iyong trono. Nadarama ang iyong katwiran hanggang sa mundo. Ika'y itatanghal o alahayam sa rurok ng kaitasan. Pagliwanagin mo sa buong daigdig ang iyong karangalan. Yada. Yada. Salmo 58. Salmo ni David. Kayo bang mga pinuno ay nagsasalita sa katwiran? Kayo ba'y humahatol sa mga tao ng may katwiran?
Hindi. Katarungan, sis. Ay, kayo ba'y humahatol sa mga tao ng may katarungan? Hindi, sapagkat sa inyong puso, katiwalian ang binabalak, at karahasan sa lupa ang inyong mga kamay na pinalalaganap. Ang masasama ay ligaw na mula pa sa kapanganakan. Mula sa kanilang unang salita, lumaganap ang kasinungalingan. Ang kanilang mga salita ay parang lason mula sa ahas na mabangis, tulad ng ulupong na bingi na ayaw makinig. Hindi nila pakikinggan ang saliw ng tugtugin, kahit ang manggagayuma ay gaano pa kagaling. O Yahweh, putulin mo ang kanilang mga pangil. Bunutin mo ang mga dila ng mga ahas na mabangis. Gaya ng tubig, hayaang sila'y tumulo o sa hangin maglaho. Kapag inihanda nila ang kanilang busog, hayaang ang kanilang palaso ay mahulog. Ano yung busog? Busog po? Yung busog Busog ay po, tama, parang yung busog. tama po, yung bigkas, Oo. busog. Okay po. Maging gaya sila ng suso na habang gumagapang ay natutunaw. Gaya ng batang isinilang na patay na, hindi na nakita ang liwanag ng araw. Bago pa man maramdaman ng iyong palayok ang tinit sa panggatong. Sariwa man o tuyo, hatakin mo na ang mga masama papalayo. Ang matuwid ay magagalak kapag sila'y iyong ipinagtanggol, kapag lumusong sila sa langis ng paghatol. At sasabihin ng mga Israelita, tunay ngang ang matuwid ay may gantimpala. Tunay ngang si Yahweh na ating alayam ang humahatol sa lahat ng bansa. Yada. Pero lang kung babalikan dito yung kanilang mga salita ay parang lason mula sa ahas na mabangis, tulad ng ulupong na bingi na ayaw makinig o mga stubborn na ayaw makinig. Then, at ito pa, hindi nila pakikinggan ang saliw ng tugtugin kahit ang manggagayuma ay gaano pa kagaling. So, sila pala ito, sorry, akala ko yung mga makatuwiran. Yun lang po mga kapatid. Itong mga ayusin ko na po. Salmo 50. Salmo ni David nang magpadala si Saul ng mga lalaki upang patayin siya. Iligtas mo ako mula sa aking mga kaaway, o Yahweh. Ikaw ang maging kalasag ko sa mga kalaban. Mula sa mga masasama, iligtas mo ako at sagipin mula sa mga uhaw sa aking dugo. Masdan mo, Yahweh, kung paano nila ako inaabangan. Mga taong mababangis, sila'y nagsasabuatan. Mga kasalanang di ko ginawa, ako'y inaakusahan. Handa silang ako'y patayin kahit wala akong kasalanan. Tumayo ka at ako ay tulungan, masdan mo ang aking kalagayan. Ikaw, o Yahweh, alahayam ng mga Israelita, bumangon ka at parusahan ang lahat ng masamang bansa. Sa mga
mapang-api, huwag kang magpakita ng awa. Sila'y nagbabalik sa gabi, umaalulong na parang mga aso, at umiikot sa mga lansangan ng lungsod. Pakinggan mo ang kanilang mga sinasabi, parang matatalas na tabak ang kanilang paninirang puri. Sino ang makakarinig sa atin? Sabi nila sa kanilang sarili. Sigurado, Yahweh, sa kanila ikaw ay natawa. Tinutuya mo ang mga bansang masasama. Ikaw ang aking kalakasan, kaya ako sa iyo'y naghihintay. Sapagkat ikaw ang aking alahayam, ang aking putang matibay. Ikaw ang makapangyarihang alahayam na aking inaasahan. Laban sa mga mapanira, ikaw ang nasa aking unahan, at bibigyan mo ako ng katagumpayan. Ngunit huwag mo silang patayin, Yahweh. Baka makalimot ang mga Israelita. Hayaan ang iyong kapangyarihan na bunutin at ibagsak sila. Dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan, sa mga mapanirang salita sa kanilang mga labi, hayaan sila'y mahulog sa kanilang kayabangan at kapalaluan. Hayaan na ang kanilang kasinungalingan at sumpa, lamunin sila hanggang sila'y maglaho at mawala. Sa gayon, makikilala hanggang silangan sa hangganan ng lupa na si Yahweh ang naghahari sa mga tunay na Israelita. Kapag sila'y bumabalik sa gabi, parang mga asong umaalulong at naglilibot sa lungsod. Sa paghahanap ng pagkain, sila ay gumagala, kapag hindi nabusog ay ngumangawa. Ngunit sa gabi aawitin ko ang iyong kalakasan, at sa umagay aawitin ko ang iyong pag-ibig. Sapagkat ikaw ang aking kalasag, aking kuta at kanlungan. Sa iyo lamang nananalangin, sapagkat ikaw ang aking buhay, aking tagapagligtas, aking pag-ibig, at aking alahayam. Yada. 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 Salmo 60. Salmo ni David nang makipaglaban sa Aram Naharaim at Aram Zoba, at nang si Joab ay bumalik at pumatay ng 12,000 Edomite sa libis ng asin. Sa iyong galit, Yahweh, itinakwil mo kami. Ibalik mo kami at kaawaang muli. Niyanig mo ang kaharian at nahati-hati. Ayusin mo ang mga bitak nito sapagkat ito'y nayayanig. Nasa matinding kagipitan ang iyong suwail na Israelitang bayan. Alak na mapait ang iyong ipinainom sa amin, na nagpasuray sa aming landasin. Ngunit sa mga tapat sa iyo, itinaas mo ang isang watawat, iniladlad sa palaso bilang hudyat. Sagipin kami at tulungan ng bisig mong makapangyarihan, upang mailigtas mo ang iyong iniibig na bayan. Mula sa kanyang santuaryo, sumagot si Yahweh. Sa tagumpay ang Shechem ay aking hahati-hatiin, at ang libis ng Sukot ay aking susukatin. Aking ang Gilead at akin ang Manase. Ang Ephraim ay kokoronahan, at ang Setro ay sa Juda iingatan.
Ang Moab ay aking palangganang panghugas. Sa Edom ko iahagis ang aking sandalyas. At sa Pilistia, tagumpay ang aking bulalas. Sino ang magdadala sa akin sa lungsod na pinatibay? Patungo sa Edom, sino ang aking pagpapatnubay? Hindi ba ikaw aking alahayam na nagtakwil sa amin at hindi na pinangungunahan ang aming mga laban? Bigyan mo kami ng tulong laban sa aming mga kaaway, sapagkat walang kabuluhan ang lakas ng aming mga kamay. Ngunit sa tulong ni Yahweh na aming alahayam, makakamit ang tagumpay, sapagkat siya ang dudurog sa aming mga kaaway. Yada. Balikan natin yung in-italicize na mensahero. Ang sagot niya sa verse 6, mula sa kanyang santuaryo, sumagot si Yahweh. Sabi niya, sa tagumpay, ang Shechem ay aking hahati-hatiin at ang libis ng Sukot ay aking susukatin. Akin ang Gilead at akin ang Manase. Ang Ephraim ay kokoronahan at ang setro ay sa Judah iingatan. So, tagapag-ingat lang si Judah. Pero si Ephraim talaga ang kokoronahan. Kaya yun talagang Ephraim ang kanilang sinusundan. Mga, di ba, ng mga Alam Japhetite. na nila pala noon pa. Oo, nakaprophesy Tinanggap na. na ni, tinanggap talaga ni David yung Ephraim. Oo, kokoronahan. At saka Alam ang pa pala ni Judah ang David yan. tagapag-ingat. Pansamantala lang pala sila. Oo. Kung talagang oo, bro. Yung di ba sabi, hindi mo mawala sa ni Judah hanggat hindi dumating ang karapat-dapat. Hindi mawala ang setro. Talagang alam nila sa Ephraim ang gagaling. Oo. At dito dadating, no? So, ang daming prophecy sa nakatago dito sa Torah. Kasal mo. Kaya kaya namatay, ang daming namatay. Si Rizal, napatay. Siguro hindi na nila pinipili ba sa isang kapulungan, di ba? Ang dami nilang pinatay na Ophiria noon. So, pag naakala nila siguro sa lugar na yon. Okay. So, okay ka pa, Sis Maria? Opo. Okay. Okay. Kuti po. Salamat. Salmo 61. Ang panalangin ni David para sa mga magiging hari sa hinaharap. Dinggin mo ang aking panaghoy, o Yahweh, mga dalangin ko'y iyong pakinggan. Mula sa dulo ng lupa, ako'y tatawag sa iyo, sa oras ng panghihina ng aking puso. Tungo sa mas mataas na bato, akayin mo ako. Sapagkat ikaw ang naging kanlungan ko at gabay, isang matibay na tore laban sa kaaway. Nananabik akong manahan sa iyong tahanan, magpakailanman, at sumilong sa lilim ng iyong kapangyarihan. Sapagkat narinig mo, o alahayam, ang aking mga panata, ibinigay mo ang aking trono bilang pamana sa mga sumusunod sa iyong tipan. Pahabain mo ang buhay ng magiging hari, ang kanyang mga taon sa mga salinlahi. Hayaang siya'y maghari sa harapan ng alahayam magpakailanman. Ipadama mo ang iyong pag-ibig at kapangyarihan upang mapanatili ang kanyang kaligtasan.
Kaya ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan, Yahweh. At sa bawat araw ay tutuparin ko ang aking mga panata. Yada. So dito na pinag-ano yung magiging future na king. So tingin ko si King Yehoshua ito, no? Although hindi naman alam ni David kung sino yun, basta manggagaling mumula sa kanya ang magiging hari magpakailanman, which is ang Messiah nga, ano? Ah, ang aking mga panata. So, itong panalangin ni David, kasi siya ang nagpa-personify ng pagiging hari, ng hari ng mga Israelita. So, lahat ng hari ng Israelita ay pwedeng tawaging King Dawad, diba? Haring Dawad, King David. So, pangalan niya ang tataglayin. Okay. Okay, yun lang po mga kapatid. Pwede yung namnamin pag balikan at namnamin ang mga panalangin ni Haring David. Salamat, sis. Opo. Salmo 62. Awit ni David para kay Jeduthun. Tunay ngang kay Yahweh ang aking buong pagkatao'y namamahinga. Ang aking kaligtasan ay nagmumula sa Kanya. Siya ang aking bato at aking tagapagligtas, ang aking matibay na tanggulan. Kailanmay hindi ako matitinan. Hanggang kailan ninyo ako aabangan at sasaktan? Kayo bang lahat ang sa akin iwawasak? Itong nakasandal na bakod na handang bumagsak, ang hangad nila'y alisin ako sa aking kaharian. Mga panliling lang ay kanilang kinalulugdan. Sa kanilang labi mga pagpapala, ngunit ang lihim na binubulong sa puso'y sumpa. Oo, sa alahayam hihimlay ang aking kaluluwa, sapagkat sa kanya nagmumula ang aking pag-asa. Siya ang aking bato at aking tagapagligtas, ang aking tanggulan. Kailanmay hindi ako matitinan. Sa alahayam nagmumula ang aking dangal at kaligtasan. Siya ang aking matibay na bato, ang aking kanlungan. Magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng sandali, Israelitang bayan. Ibuhos ninyo ang laman ng inyong puso sa kanyang harapan. Sapagkat si Yahweh ang ating kanlungan. Tunay na ang isinilang sa kahirapan ay guni-guni lamang. At isang imahinasyon ang isinilang sa yaman. Kapwa kapos kapag inilagay sa timbangan. Sa kapanganakan, kapwa hininga ng buhay lamang ang kanilang nakamtan. Huwag sa material na kayamanan kayo aasa. Ni ilagak sa mga nakaw na bagay ang inyong pag-asa. Kapag dumami ang iyong kayamanan, puso mo'y huwag doon manangan. Isang bagay ang sinabi ng alahayam, dalawa ang aking narinig. Ang kapangyarihan at kayamanan ay sa alahayam. Ngunit Yahweh, ang walang hanggang katuwiran, ay sa iyo nagmumula. Sapagkat lahat ay may gantimpala ayon sa kanilang mga gawa. Yada. Yada. May lang ako mabalikan. Ay. Ito nga, sa alahayam nagbumula ang aking dangal at kaligtasan, diba? Tapos ito,
tunay na ang isinilang sa kahirapan ay guni-guni lamang. Yung sinasabing born with a silver, golden spoon, hindi totoo yun, no? Guni-guni lang, invento lang. Kasi pag silang mo, libre ang hangin, libre tubig, libre ang liwanag. Ang tao lang naman ang mahilig sa kumbaga kumpleto ka na para mabuhay. Nandiyan ang gatas ng ina. Kumbaga, walang ultimo mayaman at mahirap. Ganon din ang pinagdadaanan. So, imagination lang daw ang sabihin mo mahirap ka o isinilang na mayaman, imagination lang yon. Pero ang masasabi ko talaga, nasa bloodline tayo. Nasa royal bloodline tayo. Kasi tayo, hindi yung nasa Europa, kasi tayo ang chosen people, ang mga Israelita. Yun ang tunay na royal bloodline. Isang Ayun. yada naman dyan. Kasi, pag tinaglay mo ang ng mana ng alaya, pagpapala niya. Hindi yung mga nakatira sa palasyo. Tingin mo, kapwa-kapos kapag nilagay sa timbangan. Kasi lahat naman nagkasala, walang matuwid. O, sa kapanganakan, kapahiningan ng buhay lamang ang kanilang nakamtan. At pag namatay, wala ka namang maano eh. Ultimo yung hiningang yun ay mawawala sa iyo, babawiin lahat. No? So, yun lang po. Meron pa kayong ibang reaction, mga kapatid. Lahat ay may gantimpala ayon sa kanilang mga gawa. Gawa talaga. Hindi fake, no? Yun lang po. Salamat, Sis Maria. Okay po. Salmo 63. Awit ni David nang siya'y nasa ilang ng Judea. Ikaw, Yahawa, ang aking alahayam, ako'y sa iyo nauuhaw. Sa lupang tigang, buong pagkatao ko ang hinahanap ay ikaw. Ako'y tumawag sa iyo sa santuaryo mo sa kalangitan. Aking pinagmasdan ng iyong kapangyarihan at kaluwalhatian. Sapagkat ang iyong pag-ibig ay mas mainam pa sa buhay, mga gawa ko'y luluwalhatian ka habang nabubuhay. Luluwalhatiin ka habang nabubuhay. Pupurihin kita habang ako'y may hininga. Sa iyong pangalan, mga kamay ko'y itataas sa pagsamba. Ang kaluluwa ko'y mapupuno ng kalakasan, gaya ng pinakamasasarap na pagkain sa handaan. At ang mga labi ko'y aawit ng iyong kapurihan. Sa aking higaan, ikaw ang inaalala. Sa buong magdamag, nasa isip kita. Sapagkat ikaw ang aking tagapag-ingat. Ako'y umaawit sa katatagan ng iyong pugad. Sa iyo ako ay dumidikit. Ang iyong makapangyarihang kamay ang sa akin kumakapit. Ngunit silang nagbabalak na mapatay ako, sila'y wawasakin sa kailaliman ng mundo. Ipagkakaloob sila sa talim ng bolo at magiging pagkain ng mga galang aso. Ngunit ang hari ay magagalak sa alahayam. Ang matuwid ay magtatagumpay kay Yahawa na pangalan. Habang ang mga sinungaling at bulaang saksi mapaparam. Yada. Yada. Salmo 64. Yahawa, aking alahayam, ako'y iyong dinggin.
habang inilalapit ko ang aking mga dalangin. Buhay ko'y ingatan mula sa kanilang mga pain. Ikubli mo ako mula sa masasamang sabuatan, sa mga lihim na balak ng mga gumagawa ng kabuktutan. Ang kanilang mga dila ay espada na kanilang hinahasa at itinutudla ang mga palasong masasakit na salita. Mga walang awa, inosenteng walang malay ay kanilang pinapana. Paggawa ng masama sa kapwa nila'y isinusulong. Nagpaplano sila ng mga lihim na patibong. Walang makakaalam ni makakakita ang kanilang bulong. Walang hustisya silang nagkaisa ng may ganitong tono. Tiyak at ganap ang ating mga plano. Sadyang tuso ang isip at puso ng tao. Ngunit ang alahayam ang sa kanila'y papana at kanyang palaso sa isang iglap ay tatama. Ipapahamak sila ng sarili nilang mga dila. Sila'y kukutsain ng bawat makakakita. Matatakot ang sangkatauhan, ipapahayag nila ang mga gawa ng alahayam at mga kahanga-hangang gawa niya ay pagbubulay-bulayan. Magagalak ang mga matuwid kay Yahweh at kanyang kakanlungin. Lahat ng may malinis na puso, siya'y sasambahin. Yada. Yada. Salmo 65. Papuri ang naghihintay sa iyo, o aming alahayam sa Sayon. Aming mga panata ay matutupad lamang sa iyo. Sa iyo na duminig sa mga dasal naming sinambit. Mga Israelitay sa iyo magpapasalamat at lalapit. Nang kami ay magapi ng aming mga kasalanan, iginawad mo ay ganap na kapatawaran. Mapalad ang iyong mga pinili na sa iyong bulwagan manirahan. Kami ay sagana sa iyong kabutihan, sa banal na templo na iyong tahanan. Tugon mo ay mga gawang kamangha-mangha at makatwiran, sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas na alahayam, pag-asa na mga ipinatapon sa mga pulo ng karagatan sa dulong silangan. Iyong itinatag ang mga bundok sa iyong kapangyarihan, nang inarmasan ang iyong sarili ng kalakasan. Iyong pinatahimik ang ugong ng mga alon sa tubig, pati na ang mga bansang ligali. Sa iyong mga gawa, daigdig ay napuno ng kamanghaan, mga bagong awit ang iyong panawagan. Mula sa mga pulo, sa dulo ng mundo sa silangan, kung saan nagbubukang liwayway at naglalaho ang kadiliman. Inaalagaan mo ang lupa at ito'y dinidiligan, pinayayaman mo ito ng kasaganahan. Ang mga batis ng alahayam ay napupuno ng katubigan upang magbigay sa mga tao ng saganang anihan. Sapagkat itinakda mo ito para sa iyong bayan. Pinalalambot mo ang tigang na lupa, nililinang ang mga tudling. Binabasa mo sa ulan at pinagpapala ang mga pananim. Pinuputungan mo ng biyaya ang mga taon.
at umaapaw sa kasaganahan ang iyong mga kariton. Umaapaw sa pagpapala ang mga pastulan, at ang mga burol ay nababalot ng kasayahan. Ang mga parang ay nababalot ng mga kawan, at ang mga lambak ay punong-puno ng butil sa anihan. Ang mga pulo sa dulo ng lupa ay nagkakantahan at sumisigaw sa kagalakan. Yes. Yada. Yada. Laging dito minention yung ang ganda talaga ang klima ng ating bansa. Mataba ang ating lupa, wala tayong disyerto. Saka parang itong bansa natin protected talaga. Walang disyerto sa atin, di unlike di ba sa Amerika, sa Canada, yung mga disyerto doon, pero sa atin wala talagang greenery. Ibig sabihin, ang ating lupa ay puro. Walang mga fallen. Kasi, di ba yung Flood University na yung shinare kong YouTube na sinasabi yung mga disyertong yon ay mga petrified na mga higante. Kaya hindi tinutubuan ng mga pananim. Kaya mga petrified. So dito, pinapakita talaga na pag-asa ng mga ipinatapon sa mga pulo ng karagatan sa dulong silangan. So, ito, di ba? Yan o, inaalagaan mo ang lupa. Oo. Ang mga pulo sa dulo ng lupa ay nagkakantahan at sumisigaw sa kagalakan. Although hindi nila sinabi dito na videoke, pero makikita mo sa mga halos lahat kahit sintonado mahilig kumanta ang mga Ophiria, no? Nahaluan talaga ng mga Levita. Mga tribe ni Levi. Yun lang po mga kapatid. Meron kayong ng reaction pa o idaragdag? Kung wala na, sis. Salmo 6:6. Sumigaw sa galak kayong mga Israelita. Magdiwang kayo sa alahayam na si Yahweh. Purihin si Yahweh sa mga awitan. Luwalhatiin ang kanyang pangalan. Sabihin ninyo sa alahayam na dakila, kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Sa taglay mong kapangyarihan, yumuyuko sa takot ang mga kalaban. Ang buong sambayan ng Israel sa iyo'y sumasamba. Awit ng papuri sa iyo'y kinakanta. Sa iyong pangalan ay umaawit ng may saya. Halina't tignan ninyo ang mga gawa ng alahayam, ang kagila-gilalas niyang mga gawa para sa Israelita na kanyang bayan. Kagilag-gilalas. Gilalas. Hinawi niya ang dagat na pula upang maging tuyong daanan. At doon ang ating mga ninuno ay nagtawiran. Halina't magalak tayo sa kanya. Siya'y naghahari sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, at ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa kanyang bayan. Huwag hayaang maghimagsik ang mga suwail upang siya'y labanan. Purihin natin ang alahayam, ang ating alahayam, mga Israelita. Iparinig ang tinig ng kanyang papuri. Ang ating buhay ay kanyang iningatan, at pagkatisod ng ating mga paa ay hindi niya hinayaan. Sapagkat ikaw, o alahayam, ang sa amin ay dumadalisay. Pinipino mo kami gaya sa gintong lantay.
Dahil sa aming pagsuway, dinala mo kami sa kulungan at likod namin inilagyan mo ng mabigat na pasan. Pinahintulutan mo ang masasamang bansa na kami ay yurakan. Sa pagdadalisay mo, sa tubig at apoy kami pinadaan. Ngunit sa huli, dinala mo kami sa lugar ng kasaganaan. Kami ay tutungo at maghahandog sa iyong banal na templo upang tuparin ang aming mga panata sa iyo. Mga panatang aming binitawan noong kami nasa gulo. Binitiwan noong kami nasa gulo. Binitiwan, binatawan. Binitawan. Binatawan. Binatiw. Binitiwan. Binitiwan, tama ganun. po? Opo. Maghahandog kami ng matatabang hayop sa iyo, mga kambing, Binitawan at binitawan dapat yan. binitawan. Panatang aming binitawan. Kasi binitawan mo nga eh. Yan dapat. Yan. Binitawan. Tama? Okay. Maghahandog kami ng matatabang hayop sa iyo, mga kambing, mga tupa, at mga toro. Halina't makinig kayong lahat na nagpapasakop kay Yahweh. Ihahayag ko sa inyo ang kanyang sa akin ginawa. Ihahayag ko sa inyo ang kanyang sa akin ginawa. Ang kanyang ginawa. Tama ba yun? Kolokyal po yata. Ihahayag ko sa inyo ang Kanyang ginawa sa akin. kanyang ginawa sa akin. Kaya kanyang ginawa. Ihahayag ko sa inyo. Kanyang ginawa. Sa akin kanyang ginawa. Yan. Sa akin kanyang ginawa. Sa aking bibig ako'y tumatawag sa kanya, at sa aking puso ay papuring kanta. Puri kanta. Kung sa aking puso'y pinahahalagahan ko ang kasalanan, kung sa aking puso'y pinahalagahan ko ang kasalanan, ako sana'y hindi niya pinakinggan. Ngunit dininig ako ng alahayam at napakinggan niya ang aking panalangin. Si Yahweh na ating alahayam ay aking pupurihin. Hindi siya tumanggi sa aking mga dalangin, ni ipinagkait ang kanyang pag-ibig sa akin. Yada. Yada. O yan, balikan natin tong kayo ba, kami meron kayong mga gustong namnamin o i-react. Ito yun, dahil ikaw bro. Pinipino mo kami gaya sa gintong lantay di sa verse 10. Pili, kaya pala pinipili at saka pinino, kaya Pilipino, no? Pero wala, sabi nga ang pangalan, walang accident. Dahil sa aming pagsuway, dinala mo kami sa kulungan. At likod namin, nilagay mo na mabigat na pasan. Ito yung Assyrian invasion, yung Babylonian invasion, di ba? Tapos pinahintulutan mo ang masasamang bansa na kami yurakan. Sa pagdadalisay mo, sa tubig at apoy kami pinadaan. Ano yung tubig at apoy? Symbolic, Ngunit sa huli, dinala mo kami sa lugar ng kasaganaan. Symbolic yan yung tubig dyan. Oo. Pero yung kasaganaan, ito yung fear, di ba? Parang parang tulad ng pastol, nilalagay niya tayo, puputan niya tayo, hindi natin alam din ba siya na kung saan niya tayo gustong mapadpad, 'di ba? Inano niya
inutusan niya yung mga Assyrian, mga Babylonian na na lusubin ang Judea, ang Canaan para umalis ang mga Israelita ron. At sa lugar ng kasaganaan, tayo ibinagsak kung saan sagana ang tubig. Di ba sis ang tubig at saka apoy, symbolic yan? Oo. Opo. Sabi ng mensahero, ang tubig ay simbolo ng mga paninira. Panira. Ah, baha. Sa mga baha pala. Hindi As sis, ang mga apoy mga ay, mga paninira mula sa Paninira tao. yan. oo. Ang Eh, tubig ano, na yung baha apoy. siguro. Ang apoy ay Yung- pagkawasak. Oo. Pagkawasa. Ito na yun. So, hindi Nagkadahiwa-hiwalay pala tayo. tubig, kundi flood. Flood pala to. Oo. So, Hindi so sis, tama nasira yan tayo. tubig. So, ibig sabihin, nasira tayo sa paninira, tapos nawasak tayo. Parang Oo. yung ang tubig na yan ay paninira, niyuyurakan ka, inaapi, inaalipusta. Tapos yung Parang apoy, mga Juda. Tapos nagwasak yung tayo. yung apoy, pagkawasak yan. Kasi Oo. kagaya nangyari sa atin, 'di ba? Ano bang unang nangyari? 'Di ba paninira, rejection. Ang sumunod na nangyari ay pagkawasak. So yun ang resulta ng paninira, pagkawasak. Oo. Pero take note, iba ang tubig ng buhay at tubig na flood. Iba yun, ha? Oo. Kasi flooding, ha? Tubig na baha Kasi at nga apoy. symbolic nga ito. Niyurakan tayo. Oo. Kaya yun nakalagay diyan sa tubig at apoy kami pinadaan. Pero to, ha? Pwede rin literal. Kasi, di ba yung mga, sa bangka, dumaan? Bangka at Hindi sinakyan naman, ng hindi sabuna. sis. Kasi ang Hindi yan tinutukoy kasi literal, dito, symbolic talaga. niyurakan Oo. tayo. Ayun, kasi nakalagay dito, pagdadalisay. So, ibig Oo. sabihin, symbolic ito. Bahagi ng mauulit to. pagdadalisay. Kaya symbolic Mauulit yan. ito. Yada. Dulgar ng kasaganaan. Saan kaya to? Malapit na. Pero may pangako naman siya eh. Oo. Oo. May Itong pangako siya. binitawan at binitiwan, Binitawan Mga kasi panatang ano ka eh, amin. pakitingnan sa panata English, eh. sis. Panata kasi Hindi, ito. kaya lang, nung Kasi nagkagulo, salita ito, binitiwan salita. nila eh. Hindi, yung binitiwan bagay yun eh. Binitawan. Binitawan sis Salita ang yung tamang pangako. Kasi ang itong tamang Hindi, binitawan, tingnan mo, ibig tingnan sabihin mo muna. pangako. Tingnan mo muna yung verse 14. Pangako. Chapter, Check nila kung tama. kasi Binitawan ayaw yung magkamali pangako sa yan. 66. 6640. Ano sa English? Teka ha. Hanapin ko yung file. Kasi ayoko kasing mag-open dahil Yung promise. Pangako kasi ito. Yung binitawan. Mga panatang aming binitawan. Ibig sabihin, pangako. Ano ba yung binitiwan? kasi ang binitawan, parang ini-oath mo, di ba, inilabas mo, binilas. Ang Binitawan, binitiwan lumabas na sa ay iyong bibig. iniwan, reject. Binitawan, ibig sabihin, lumabas na sa iyong bibig. Chapter, ano yan? 66, 66, verse 14. Binitiwan. 14. Ano yung isa? Binitiwan? Kasi magbabago yung context pag So, check natin, double check. Binitiwan? 66. Yung kanina binitiwan? Oo. Binago ko, binitawan ko. Pero nung kami nasa gulo, Iba. kasi pwede mong bitiwan ang mga, Vows that our lips promised when we were Ano? in trouble. ano ang ginawa mo? Ano sabi? Vows that our lips promised when we were in trouble. Binitawan nga. Binitawan. Binitawan. Oo, Bawo kasi yan binitawan. eh. Pangako yan, bawal. pangako. Oo. Okay. Promise. Okay. Ano reaction pa?
So pag ano, nadidinig niya. So sabi niya, yung sa puso niya papuring ka, sabi niya. Kung sa aking, sa verse 8, kung sa aking puso'y pinahalagahan ko ang kasalanan, ako sana'y hindi niya pinakinggan. O, sabihin, may malinis yung puso niya. So, yung malinis sa puso, pinakikinggan. So, parang pinuprove niya, hindi dapat ako pinakinggan kung pinahalagahan ko ang mga kasalanan, sabi niya. Ngunit tininig ako ng alahayam at napakinggan niya ang aking panalangin. So, talagang kung anong laman ng ano mo, ng puso mo, no? Nalalaman niya kahit magpakitang tao balat kayo o mag-ano, di ba? Kita pa rin niya ang intention niyo, kaibuturan. Okay, yun lang po. Kaya pa, Sis Maria. Salamat. Salmo 67. Salmo para awitin sa saliw ng kwerdas. Yahawa, aming alahayam, ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagpapala. Hayaan na sa amin ay sumikat ang iyong mukha. Hayaang ang iyong katwiran ay ipahayag sa lupa, ang iyong kalooban sa lahat ng mga bansa. Hayaan na sa amin ay Hayaan ata, ito tanggalin yung G. hayaan na sa amin ay lumiwanag ang iyong mukha. Hayaan ang iyong Hayaan ang iyong hayaan ang katwiran, iyong katwiran ay ay ipahayag sa lupa, ang iyong kalooban sa lahat ng mga lahat bansa. ng mga bansa. Okay, tama na yan. Alahayam, nawa ang mga tao'y purihin ka at makilala. Magsaya ang mga bansa, umawit ng may kagalakan. Sapagkat ikaw ang humahatol ng may katwiran at inaakay ang mga bansa sa buong sanlibutan. Nawa, alahayam, lahat ng tao'y ikaw ay papurihan at ikaw ay sambahin ng buong sandaigdigan. Nagbibigay ang lupain ng aning masagana, si Yahawa na aming alahayam, kami pinagpapala. Nawa ang alahayam ay patuloy kaming pagpalain. Hayaang ang dulo ng daigdig, siya ay purihin. Yada. Yada. Tayo na naman, no? Dulo ng daigdig, no? Salmo 68. Awit ni David. Bumangon ka, o Yahawa, mga kaaway namin, iyong pangalatin. Pangalat. Bumangon ka, Yahawa, makakawid namin. Iyo, papangalat. Hipan, ano po yung pangalatin? Ikalat. Kaalat, Kaalat. ano, Bumangon ka, o Yahawa, mga kaaway namin. paghiwa-hiwalayin. Dapat palitan natin yan. Dapat paghiwa-hiwalayin. Hindi, Pangalatin. pangalatin. Tama Ano yan. lumang Tama Tagalog yan, yan pangalatin. Oo, Oo. lumang Tagalog. Ikalat sila. Okay, ano na lang. Dali lang po I-check ko lang. Pangalatin. Yung ikalat. Pangalatin. Ang pangalatin ay isang salitang Tagalog na ibig sabihin ay pangalan o titulo. Kaya nga, mali ito. Dapat ito Pangalatin. ipangalat eh. Kasi ito Paano yung yan? pangalan. Pangalatin pahayag ay ito eh. pangalan? Oo, Layo hindi. naman. Yung ipangalat, di ba, ipahayag. Oo, kasi ikalat, lumalabas dito, ipahayag, pangalatin, parang paghiwa-hiwalayin. ipahayag eh.
Ikalat nga, Dapat ito, ikalat, di ba yan? O Kalat yun yan. nga, ikalat, Dapat ang gamitin ipakalat, mo dictionary sis, yung yung shinare mong Pangalatin. Tagalog. ipakalat. Ikalat din yung sa buong daigdig. Ipakalat Tama po yun, Baka sis. siguro. Ipakalat. Ipakalat, Ipakalat. hindi pangalatin. Dapat Hindi, ipakalat. paghiwa-hiwalin, pag ikalat mo sila, kumbaga i-disperse, disperse sa Pag, English yan, pangalatin. Disperse sa Oo, Tagalog. disperse yan sa English. Ang disperse sa Tagalog ay maaaring isalin bilang kalat, pamahagi. Mas maganda po yata yun. Hindi na okay. Ipakalat, ipamahagi. Pangalatin. Yung AI naman, hindi naman period yung mga AI. Ikalat, Kaya ang mo na tamang ano matatanda niya. na Tama kami. na yung pangalatin, Oo, understood na yan. matatanda kami. Matagal na namin nakikita yun, nababasa. Sige na. Meron din naman pala kami natutunan sa matandaan Dispersal. namin. Bumangon ka, O Yahawa, mga kaaway nami iyong pangalatin. Hipan mo sila na gaya ng usok sa hangin. Pagkit na natunaw sa apoy, gayon mo sila paalisin. Mawala nawa ang masasama sa iyong paningin. Magalak ang mga matuwid, ang sa iyo ay magbunyi. Umawit kayo ng bagong awit kay Yahawa. Papurihan ang kanyang dakilang pangalan. Siya na nakasakay sa mga ulap ay parangalan. Magalak kayo sa harap ng ating alahayam. Si Yahawa ay nakadungaw mula sa kanyang tahanan. Siya ay ama sa mga ulila, tagapagtanggol ng mga byuda. Binibigyan niya ng pamilya ang mga ulila. May awitan habang ang mga bihag ay kanyang pinalalaya. Ngunit ang mga mapaghimagsik ay inilalagay sa tigang na lupa. Inakay niya sa paglabas sa Egypt ang mga Israelita. Patungo sa ilang, sila'y kanyang dinalang. Si Yahawa na alahayam na sa langit nagmula. Sa bundok ng Sinai, siya ay bumaba. Kumidlat sa kalangitan at nayanig ang lupa. Ibinuhos mo ang masaganang ulan upang muling pasiglahin ang pamana mong bayan. Sa lupain, ang iyong bayan ay nanahan. Mula sa iyong kasaganahan, binigyan mo ang mga nangangailangan. Nang ibinigay mo ang tipan, ang mga nagpahayag nito ang naging makapangyarihang bayan. Tumakas ang mga Yada. hari at hukbo ng kalaban. Habang nag-uwi ng samsam ang mga kalalakihan. Kahit sa mga kulungan ng tupa, kami nagpahinga. Binalutan ng ginto at pilak ang mga pakpak ng agila. Binudburan ang balahibo nito ng dilaw na bato. Nang pangalatin ng alahayam ang mga hari, bumalot ito sa bundok ng Zalmon na parang nyebeng maputi. Matayog at mabato o bundok ng Bashan. Ang bundok ng Sayon, bakit ninyo kinaiinggitan? Ang bundok na pinili ni Yahawa na pagharian, kung saan siya mananahan, magpakailanman? 10,000 libo-libo ang kanyang mga karo. Si Yahawa ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagtungo sa kanyang banal na templo.
Nang bumaba si Yahweh mula sa kaitaasan, kami ay binigyan niya ng kalayaan. Tinanggap niya ang mga handog ng bayan. Ang kayamanan ng Ehipto ay kanilang sinamsam upang itayo ang tabernakulong tahanan. At sa gitna ng mga Israelita, siya ay mananahan. Si Yahweh ang ating alahayam ay purihin. Siya ang nagpapagaan ng ating pasanin. Si Yahweh ang ating alahayam, ang nagligtas sa atin sa kamatayan. Tunay nga ang ulo ng mga kaaway ay kanyang dudurugin, maging ang mga mabalahibong korona ay kanyang wawasakin. Sabi ni Yahweh, dadalhin ko sila mula sa Bashan, maging sa mga pinakamalayong karagatan. Ibubuhos ang kanilang dugo sa kalupaan, nang ang inyong mga paa, ito ay matapakan, habang ang mga asong gubat ay kakain ng kanilang hatian. Ang iyong matagumpay na hanay ay mapagmamasdan. Ang hari ng mga hari, ang anak ng alahayam, kanyang templo ay pupuntahan. Nauuna ang mga awit, kasunod ang mga musikero, at sa gitna'y mga dalagang tumutugtog ng tamboring instrumento. Si Yahweh ay pupurihin sa malaking kapulungan. Ang alahayam ay purihin sa gitna ng Israelitang angkan. Ang munting tribo ng Ephraim ay nangunguna. Ang mga dakilang prinsipe ng tribo ng Juda, pati mga pinuno ng mga tribo pang iba. Ipamalas mo ang iyong kapangyarihan, alahayam, kung paanong iyong ipinakita noong una. Dahil sa iyong templo sa Zion, ang mga handog na mga hari at mga pinuno ay dadalhin doon. Sawayin mo ang mababangis na halimaw sa latian, ang mga toro at ang mga batang guya sa mga bayan. Pagsauli ng halimaw sa mga ginto ay iyong hayaan. Wasakin mo ang mga bansang mahilig sa digmaan. Mula sa Egypt ay darating ang mga sugo, ang mga lahi ni Cush. Kay Yahweh ay yuyuko. Umawit kay Yahweh na alahayam, kayong mga kaharian ng sandaigdigan. Sa kanya na bumababa mula sa langit, na ang tinig ay parang kulog sa buong daigdig. Ipahayag ninyo ang kapangyarihan ng anak ng alahayam, na nagmula sa Ama ang kanyang pamahalaan, at lumulukob sa bayang Israelita ang kanyang karangalan. Ang anak ng alahayam sa kanyang trono ay kahanga-hanga. Sa kanyang bayan na mga Israelita ay nagbibigay ng kapangyarihan. Purihin ang alahayam. Yada. Yada. Siguro si Bro ang mag-aano to kasi medyo may pagka-political tong Yada. Medyo may pagka-political tong chapter. Dito sa ko lang to balikan ko tong may sinabi dito na verse 11, nang ibinigay mo ang tipan, ang mga nagpahayag nito ang naging makapangyarihang bayan. Kanino ba ibinigay ang tipan sa panahon natin ngayon? Mga kapatid. Kanino ibinigay ang tipan?
Sa mensahero, Taga saan ang mensahero? taga Silangan, Anong bansa? Dito, sa Ophir, Ophir. ayun, Silangan, Kahit pa sa Ophir, saan sa Ophir? sa Dulong Silangan, Pa rin, di ba? Sa ang ano, di ba? Dulong silangan pa rin ng Ophir. Kahit sa Ophir, nasa silangan talaga nagmula. So, magiging makapangyarihang bayan, di ba? Yada. Tapos, yada. Tapos, mm, ito to, verse 27. Ang munting tribo ng Ephraim ay nangunguna. Ang Israelitang angkan si Yahweh ay pupurihin sa malaking kapulungan. Ang Alahayam ay purihin sa gitna ng Israelitang angkan. Angkan, ibig sabihin, bloodline niya, di ba? Ang munting tribo ng Ephraim ay nangunguna at mga dakilang prinsipe ng tribo ng Judah. Pati mga pinuno ng mga tribo pang iba. So talagang nakaprophesy na ang Ephraim ang mangunguna according sa Jacob sa kanyang pagpapala, blessing niya bilang panganay. Tapos dahil yung yung Ephraim hindi madami. Lang talaga, kaunti lang siya. si Ephraim talagang pinag-cross niya. Dapat siguro yung si Manasseh pero pinag-cross niya talaga. Ephraim ang gusto Kaunti niya. lang ang tribo ng Ephraim. Talagang Oo, pinili. Tribo. maliit lang. Hindi sa laki, no? Parang David, maliit lang. Ano nga lang siya pinakamalit nga sa kanyang mga kapatid, tapos pasto lang, di ba? Para di ang mensahero, pinakamalit sa kanilang mga kapatid. Dapat lang. Lupa, no? At tapos dahil sa iyong templo sa Zion, ang mga handog ng mga hari at mga pinuno ay dadalhin doon. Di ba nadala na nga? O meron pang iba? Handog ng mga hari at mga pinuno ay dadalhin. Ano bang handog ng hari usually? Di ba mga ginto kay Solomon, kay David? Ito, future ito. Ito, future to. Ang mga handog ng mga hari at mga pinuno ay dadalhin. Naganap na future. rin, bro. Iba pa yung future, iba yung naganap na rin. Ng mga hari at mga pinuno. Di ba may mga naganap na? World War II? Ito, sinuway niya yung mga mabubangis na halimaw sa latian. Oo, yan. Matoro at Mga mga toro at mga batang luya sa mga bayan. Tapos, pag sa uli ng halimaw sa mga ginto ay iyong hayaan. Oo. Wasakin mo ang mga bansang mahilig sa digmaan. Nako, alam mo na kung sino itong mga to. Di ba? Future niya pag sa uli ng halimaw. Oo, mga Japetite to. Tapos Yan. yung halimaw na yun, 'di ba yung halimaw yung ang ulo ay leon, tapos ang paa ay basta iba-iba. Yung halimaw, Darating ang mga sugo. No? Anong Sino yung mga yun? si Allen? Anong Wala sa verse? Egypt, darating ang mga sugo. Okay, Kush. Magkapatid, Hamites. Ang mga lahi ni Kush. Sino yung mga lahi ni Kush na yan? Hamites yan. Actually, ang Kush yung yung Ethiopia. Ethiopia siya, di ba? Ethiopia. Which is also part ng Shemite. Kung kung titingnan natin yung yung tectonic plate, part pa rin yan siya. Oo. Yung Kush. Kung doon sa lahi na ito, may pangako ito. Kasi lalabas, darating ang mga sugo, ang mga lahi ni Kush mula sa Egypt. Although nangyari na to, pero mauulit lahat, di ba? Pupunta na nga yung paulit-ulit ang mga kaganapan. Okay. Kaya pa? Okay. Parang na tayo dito? Marker.
Medyo mahaba yung ating recording na. Ano pa yung mga ano. So, nasa mga ano, nasusulat talaga marami. Kaya pala yung iba dito hindi inaano sa Katoliko, di ba? Puro salmo lang naman pinano nila linggo-linggo o araw-araw, pero hindi sila ano ng mga prophecy. O hindi nila Oo. naintindihan, Ngayon ko no? nga lang naiintindihan to eh. Oo. Kahit ako nung hindi ko naman ano inaano ko kasi by verse. Malay ko dun sa Kung Bible translator eh. sa Pag binabasa ko, English. hindi ko Oo, pero maintindihan. pag babasahin mo lang ng buo, may gets mo, no? Hindi, nagigits kasi dumating yung mensahero. Eh, paano kung hindi Oo, dumating yun? Hindi mo rin mag-gets. ayun. Sino kaya ito? Yung mga dulong, malay mo, dulo ng Eh mundo ngayon, pala pag tinitingnan mo yung Biblia, alam mo na Oo, kung baka, corrupted, kung oo. nililito ka, kung Kasi buo na siya. yun. What? Tapos ayaw mo nang basahin, gusto mo, babaguhin mo na. Di ba ang dulo ay New Zealand, isipin mo pa, di ba? Ano yun, Antarctica? Isipin mo no? Oo, nakanya paglabas ng Egypt. So talagang nasa end times na tayo. Oo. Oh, Nandun. lumabas na yung mensahero Hindi ko lang alam What do kung you mean end time? Hindi pa ito ang millennia, no? nasa Hindi end pa times na naman. tayo. Pero ang mga ang mga fear yan, ano pa rin sa impeachment, nakatutok pa rin. Dapat tingnan talaga yung geopolitics no? Tapos yung mga mapadlin lang, dapat talaga mag-ingat. Yung isang matalino daw talaga ang mga tuso, ang mga, kaya mag-ingat tayo, ang mga serpent. Mag-ingat tayo. Oo, yun ang ano nila. Yun ang isa sa mga katangian nila. Mga tuso. Mm-mm. Matatalinong tuso. Konting mo nga, mga lumulusot-lusot na nga no? Bigla na lang may Ang papasok. tatalino, ang Gate, talino nila gate ay crasher no? ang talino nila ay ano, tuso. Oo, kung paano nila, ah, Manipulation. lahat. Pwede naman na, di ba? Yung mga lumulusot-lusot na. Bigyan ng konting awang ay lulusot at lulusot. Matatapos naman na yun. Mm-mm. Kasi um, ang ganda, mangangalahati na tayo, sis. Wala pa. 151 yun eh. Opo. Pero, at Wala saka pa. mahaba pa. Yung Wala pa. Hindi pa tayo, wala pa sa mga kalahati. chapters na na Almost. susunod. Almost kalahati. Oo. Ano si? May Tapos na. Oo, meron ba tayo, Dalia, meron ba tayong musika na angkop dito? Bayang Ufir, Ah, Lahing Ufir, o ano? be blessed Ano, mga kapatid. Maraming salamat. Okay, maraming salamat at ano angkop na ating musika natin? Nawa maraming nabusog. Maraming nabusog sa pagkain ngayong gabi. may naisip Saka ba kayo masustansya. na angkop dito? Tungkol sa sa dulong silangan. Hmm. Mula sa silangan? Dulong Yun, silangan. mula sa silangan. Okay, ikaw, basta tungkol sa kasi Mula sa damang silangan. dakong silangan yan.
Kasi ayan ang ano nasa prophecy no? Sa mga nag-aawitan. Hindi natin magagets to kung hindi, pero yung ano, no? Yung mula sa takong sila, Ako na paring lang. ng mga perya. Yan. Oo. Yun. Original version ngayon yun, bro, ah. Yeah. Ano ba title nun? Wala Salamat kasi kay lang. Bro Michael Tambis. Kala ko kay ano Bro Michael, okay. Wala sis, walang sound. Wala ba? Wala. Wala kang share screen. Ulitin na lang natin. Ito.